Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang exclusive interview ni Jessica Soho kay Kuya Kim Atienza, mga ka-plastic. So, inilahad ni Kuya Kim ang mga kwento about sa kanyang anak na si Eman Atienza o Emmanuel Atienza sa totoong buhay. Siya po ay isang sikat na personalidad na nagkaroon ng anak na maramdamin at masyadong let's say na nakaranas siya ng mga kaliwat ka ng di magandang karanasan nung bata pa siya, mga ka-plastic. So, panoorin natin ng full video na ito at mag-opinion din tayo about dito. Nitong interview na ito. Kim, ayoko sana nitong interview na ito. No words. No questions din sana. Pero pwede bang makinig na lang ako sa mga kwento mo tungkol kay Emanski? I think that's how you call her, di ba? Emanski. Ang pet name ko kay Eman is Emanski. And you know, she allows me. Pero okay lang, Jessica. I'd like to think that my daughter Eman did not die in vain. Nung namatay si Eman, kasi we know that Eman is sick. And she had a few attempts in the past. And my prayer to the Lord every single day was for this not to happen. For Eman to be safe, for Eman to be happy, for Eman to heal. Yet this happened. And I know that nothing happens as an accident, and I know that all things work out well. Everything is planned by the Lord. I know that this... Noon pa man talaga, no, nagkaroon na ng plano si Eman na tapusin ang kanyang buhay. Pero nadadaan niya ito sa counseling siguro o sa pagdarasal ni Kuya Kim sa mga pangyayaring yon, mga ka-plastic. So tuloy natin yung video. This is not in vain. Eman did not die in vain. May dahilan at ang dahilan ay maganda. That gives me peace. How are you? How are you coping? I'm good. Kasi nandyan ka, may mga bisita kami ngayon sa bahay, and I'm good. Pero grief kasi comes in waves eh. Minsan biglang bumabagsak. Ngayon okay ako. So, yan kasi yun eh. Kailangan kasi sa isang tao, hindi pa babayaan mag-isa. Kasi once na ikaw ay mag-isa na, naiisip mo yung mga bagay-bagay na mga masasakit na pangyayari sa buhay. Yun kasi yung masakit dun, mga ka-plastic. Pero minsan isipin nyo rin kung nakakaisip kayo ng mga problema, maging ako man ay nakaharamdam din ng pagka-depress sa buhay dahil kaliwat ka ng problema, yung mga tipong hindi patas ang mundo sa atin dahil may mga tao talagang pinapaboran at meron taong pinagbibigyan at hindi patas ang tingin sa bawat isa. So yun yung point of view doon na kapag ikaw ay mag-isa na, nakakaisip ka ng mga problema, lalong sumasakit yung pakiramdam mo Hindi literally, kundi emotionally. At ganun din yung nararamdaman ni Kuya Kim ngayon, mga ka-plastic. Ayoko mag-isa dahil pag mag-isa ako medyo mabigat. I look at social media because I get inspired. Sabi nga ng mga kaibigan ko, huwag ka tumingin. Yung mga comments hindi ko binabasa, pero yung mga post binabasa ko because I can see. Dapat naman talaga na hindi ka dapat tumitingin ng mga komento sa social media. Kasi nga, may mga tao dyan na hindi nila iniisip na nakakasakit sila ng damdamin. Karamihan sa ating mga Pilipino, kapag nambash tayo ng isang tao, hindi natin pinag-iisipan yung mga posibleng mangyari sa taong binabash nila. Parang kumbaga in ethical way na ikaw ay nasa personal life, tanggalin natin ang social media. 'Di ba minsan tayo nahihiya makapagsalita ng hindi maganda sa kapwa natin.
lalo na kung hindi mo kilala yung taong pagsasabihan mo. So dapat ganun din tayo. Being muted in commenting inappropriate, 'di ba? Sa mga bagay na hindi dapat nating gawin o sabihin sa komento. Kasi hindi natin alam na nasasaktan din yan. Tao din yan, mga kaplastic. Diba? Sana man lang isipin ninyo yung mga instances na kapag nagsalita kayo ng di maganda ay may possibility na ikakasira ng sarili nilang pagkatao yun. That Eman's death has touched a lot of lives. At nagugulat ako, even Americans, even people from out of the country are making comments about Eman and about she's touched their Sympathy. life. How about Feli and your 2 other kids? Malakas si Feli. Feli's a very strong woman. Ano siya ang way of coping ni Feli, she's very busy. Taking care of mga details ng wake, Tama. sa pagligpit ng sa pag-ayos ng bahay, ng biyahe namin. Galing kami sa LA ng ilang araw eh. So that's what keeps her sane and keeps her not grieving too much. Ako yung emotional sa pamilya. But right now, I'm good. Yung mga anak mo? They're good. Si Jose was siya yung tumulong sa LA eh. Siya yung lumalakad ng mga, ng mga papeles doon. Doon na kasi nakatira sa Amerika yun. Jose is very strong and Eliana is strong as well. I raised very strong kids. Well, even Eman I thought was very strong, but I didn't know that deep inside she was also suffering. Kasi she put up a very strong front, a very happy front, yet she was suffering and she was in pain. She talked about... Yun nga eh. Baga, sabihin na nating malakas ka sa pangangatawan. Pero yung emotional niya, sobrang vulnerable, mga kaplastic. Sobrang hina sapagkat ang mga tao ay madaling masaktan in a way, in emotion, na meron taong nagsasabi ng hindi maganda sa'yo. Lalo na kung may karanasan yung isang tao nung bata pa siya na siya mismo ay nagkakaroon ng traumatic experience sa mga tao sa paligid niya. For example na lang yung kanyang yaya na kung paano pala siyang minaltrato at minolestya on that time. So, ang mga bata kasi ay marunong makaalala ng mga pangit na kapalaran niya sa buhay ng bata pa siya. So, yun yung pinakamasakit na pangyayari sa isang tao na kailanman ay dadalhin niya yun hanggang sa pagtanda niya, mga kaplastic. So, hindi ko sa bine-blame si Kuya Kim, mga kaplastic, sapagkat may mga pagkukulang din naman sila na kung bakit umabot sa point na ganito ang naging resulta. Nagkaroon ng mental disorder ang isang tao. So, hindi mo pwedeng sabihin na may wala silang pagkukulang in that time. 'Di ba? Baga sana hindi lang para sa mga sikat na personalidad, maging sa mga taong ordinaryo na kagaya ko ay maging responsible naman tayo sa mga pamilya natin. 'Di ba? Kung halimbawa may anak ka, may pamangkin ka, may inaanak ka, sana man lang kamustahin niyo man lang yung mga mahal niyo sa buhay. Na kung may mabigat pa silang dinadala o baka meron na palang dinadalang di maganda, mga kaplastic. So, isa pang mga dahilan na hindi sila, lagi silang parang let's say hindi sila kumakapit sa Panginoon, mga kaplastic. Yun yung isa sa mahalagang bagay na dapat gawin ng isang tao. Always pray to God na sana makayanan ko po yung mga lahat ng pagsubok sa buhay. Pero hindi. Parang ang nangyayari kasi most probably ng ginagawa ng mga tao ay emosyon, yung pagkawala ng pag-asa sa sarili. Diba? Nagre-rely tayo sa mga sinasabi ng ibang tao
negatibo man yan o positibo. So tuloy natin. Alam ko dun sa vlog interview ni Tony Gonzaga, ang kwento niya na she was terrorized by her yaya. You know, Jessica, we were keeping that secret because nalaman namin yung mga detalye nga in one of her attempts in the past. Meron siyang mga kinausap na therapist at sinabi ng mga psychologist na ito ang cause niya. Nagkaroon siya ng PTSD o post-traumatic stress disorder. At ang dahilan, ayun. At yung maraming bagay na kinuwento niya. And we were keeping that secret because we wanted to protect her. Nagulat na lang kami nung biglang nilabas pala niya sa interview. Nilagay niya nilabas yan. She kept on talking about it openly with passion. In her TikTok, in her guesting. Open siya eh. That's why we thought that she's okay. Because despite her pain, she was reaching out. And despite her pain, nagkukwento siya eh. And that's a sign na okay ka eh. So we felt she was okay kasi ang ano niya, ang advocacy niya, mental health, ang advocacy niya, huwag matidepress. Pero siya yung... So, yung 2 years niya sa social media, kung saan napakaraming nakilala niya, marami siyang nailabas na ganyan. That we were keeping secret as a family. But she was really, nilalabas niya eh. Kim, sorry, pakikwento that day when you got the call. Oh my gosh, Jessica. That day, 2 days before that, we knew that there was a problem. Eman texted her mommy. Sabi niya, Mom, I'm in an emergency right now, but worry not. There's no self-harm. But I need to go to a therapy center. So yun ang message namin. So we knew there was something wrong. We tried calling her, hindi sumasagot. And then the next day, we tried calling her again, hindi naman sumasagot. So I knew. I was in the Philippines, Feli was in Florida. Meron siyang pickleball championship eh. Buti na nasa America na siya when that happened. But I was waiting here. And then on the second day, I woke up in the morning. May message si Feli. I have terrible news. I know already. Napalungod ako. Nalambot ang tuhod ko. Sabi ko, so I called Feli. And Feli said, Eman's gone. Nalambot ako. Nalamig ako. At ang nasa utak ko, dasal ko sa ito araw-araw. Why? Sa totoo lang, excuse me lang po Kuya Kim, mga ka-plastic. Huwag mong sasabing why. Huwag mong tatanungin ng Diyos kung bakit. From the start pa lang, ikaw na mismo ang nag-testament na yung iyong asawa na si Felicia ay busy sa kanyang mga pinagagagawa. Meron siyang pickleball championship. And then ikaw naman, busy ka rin naman sa pagiging news anchor mo. So hindi ko sinasabi na isang tabi mo yung mga ginagawa ninyo o isa't aside nyo ang mga busy work ninyo. Kumbaga kung meron kayong free time para sa mga pamilya ninyo, sana pinuntahan nyo si Eman. Or kaya nag-emergency leave po kayong dalawa para man lang mapuntahan nyo si Emma that time sa Los Angeles. Kasi hindi mo kontrolado ang emosyon ng isang tao. Hanggat nag-iisa siya sa isang bahay, nakakaisip kasi siya ng mga bagay na alam niya na ikaka-harmful niya sa sarili niya. Even ng mga therapist na pinupuntahan niya, hindi makakatulong yun. Dahil ang mga therapist na pinupuntahan niya is advice lang naman. So gumagawa lang sila ng instructions manual sa isang tao. So hindi naman sila 24 oras na binabantayan ng mga therapist itong si Eman. So may mga pagkukulang din kasi si Kuya Kim at the same time yung kanyang asawa na si Ma'am Felicia. Kaya ang tendency, ganito ang nangyari. She took in her life. Pero ang problema kasi sa pagiging busy natin sa ating mga propesyon sa buhay, nawawalan na tayo ng oras sa pamilya. Diba? Kaya wag mo sasabihin Kuya Kim na, Lord, why?
Why? Bakit mo nangyari to sa buhay ng aming anak? So wag mong questionin ng Diyos sa mga ganung bagay. Mga ka-plastic. Tuloy natin yung video. Felly flew right away to LA. And then, yun na. We decided to, I flew to LA also, 2 days after. So Eman is now in the Philippines. But right now, I'm just grieving that Eman is lost. I can see that it's moving a lot of people, not only in the Philippines, but worldwide. Alam mo ba yung anak ko si Eman was in New York Times, she was in TMZ, Entertainment Tonight, and painfully I was reading all the comments and all the articles. But what's good about her being written about was they wrote about what happened and they also wrote about what she stood for, which is a little kindness. Kumalat yun a little kindness, a little kindness. Eman was so kind, napakabait ng bata yun, sobra. And they were also referencing you, ha? Well, yeah, dahil anak ko siya But alam mo ba, even if they reference me a lot, ayaw na ayaw ni Emma na magkasama kami Talaga? sa social media. Oho. Kasi nga nakita ko malakas ang following niya So sinasakyan ko, minsan nag-stitch kami, minsan duduet kami. Binlock ako niyan. Hindi ko pwedeng gamitin yung mga video niya kasi naka-block ako. Hindi ako pwedeng mag-stitch, mag-duet. Sabi ko, Eman, why? Papa, I'm already called Nepo Baby. And they say that I'm a Nepo Baby that they like. If we're seen together, I'll be a real Nepo Baby. I'll be one of those regular Nepo Babies riding on you. I want to do this on my own. Kita mo na. Kaya in fairness to Eman, nag-shine siya on her own. I don't know what to say. Baga, sinabi na nga ni Eman na ayaw niyang idikit yung pangalan ni Eman kay Kuya Kim, mga ka-plastic. So, that means lang na ayaw niya madamay sa mga nangyayari sa Pilipinas. Pero hindi maiwasan kasi nga ang pangalan ni Eman ay nakadikit ng kanyang apelidong Atienza. So hanggang dito na lang aking opinion at malilate na ako sa trabaho. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambi, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.